ambot kamo masayod sa tinuod nga mga panghitabo. Kinsa ang angayan ninyong pamation aron mawala ang inyong kalibog. Kapihan sa Dipolog, the original, live over RMN DXDR 981 AM, 94.1 IFM o www.rmndipolog.weebly.com. RMN ang inyong gisaligan sa kanunay, ang istasyon nga nagtugan sa tinuod nga panghitabo sa atong katilingban karong panahona. Kapihan sa Dipolog, ang public affairs program nga balanse, patas ug nagtugan sa matuod nga mga panghitabo sa mga dakbayan sa Dipolog, dapitan ug igon man sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte ug sa nasod. Kapihan sa Dipolog, sa matag adlaw nga Domingo, alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon, live sa Hotel Camilo 1, Dalan General Luna ning dakbayan sa Dipolog. Kapihan sa Dipolog. PT Media Services ning dakbayan sa Dipolog, nanukad kita live dinhi sa Sunburst Fried Chicken, ground floor Camila Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolog, ug madungog kita live usab sa RMN DXDR ug IFM, ug alang sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Sa atong mga supporters, sa atong mga fans, sa atong mga nagpaluyo, mga sponsors, good morning ninyong tanan. It's already June 2, 2013. So it's another month o mid-year na kita karong panahon na. Hapit na po Pasko puhon. Advance Merry Christmas ninyong tanan. So, it's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City. O ginaton ta nga ato mga tigpaminaw, ato mga suki, ang ato mga supporters. Hold on to your seats kay daghan kitang hisgutan karong buntaga. Kay ato mga bisita, gapadulong na to si Ma'am Vicky o ingon man ania ang atong lain pud nga bisita gikan sa PDEA. Later on ato na silang i-introduce properly. So hinauton ta nga katong ato mga listeners, katong ato ang sa live streaming, kung nagmonitor kamo karon, do na mo mga pangutana, ipangutana ka na sa text, do na mo cell number ni Edgar Surunda o ni Paul James Socolan o dire ba nako sa inyong anchor and host nga i-plug. Okay, ingon si Tax Ilomba. Sa nandan kini si Edith 22 mong ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Duha katakna nga tulumanon, Public Affairs Program. I would like to emphasize this, no, Edgar? Na kita diri sa Kapihan sa Dipolog, it's a Public Affairs Program. Dayon, dili ni commentary program. Kini niya diri ang atwa objective, balance, and fair kita sa ato mga bisita diri. So everybody is welcome here diri sa ato ang Kapihan sa Dipolog. It's the only public affairs program in the Twin Cities of Dipolog and Dapitan and in the entire province of Zamboanga del Norte. And we would like to maintain the programming, no, balance programming nato. So salamat sa ato ang maandan nga nagsuporta, naglihok sa atong Kapihan sa Dipolog nga madala kita sa kahanginan, pinaagi ni Tax Ilomba nga ani adiri sa ato ang venue live. O ngayon man dito sa atong istasyon, tuwa dito si Danny Luod, si Ariel Abog sa ngalan, sa atong station manager, si Mr. Richard Villaronte. Hinaot punta nga makiguban kamo diri kanamo. Atong ipaabot ang atong mga panelists karong buntaga, si Konsihal Ruben Ligorio nga bagong nakadaog balik pagka-konsihal sa dakbayan sa Dipolog. Wala pa to nakabangka diri sa Kapihan sa Dipolog, no? Tangan to nato diri sa Kapihan sa Dipolog. Sige, paabot lang ta. Magpailob lang taga. Okay, dayon. Ato pong ipaabot atong manager sa Philippine Information Agency, si Mr. Alfonso Roda. Wala pa po to siya po nakapasnak na to sa bagoon yang lingkuranan, isip manager sa PIA. So, katong wala diri libakon gali na sa tubangan. Gapaabot gyapon pa, no? O yun man ato ang dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, atong panelist usab nga atong ikamingawan hinaton ta nga motungha na diri si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Sir, I hope you are on the family way. Paingon diri sa Kapihan sa Dipolog. O ang ato po, tangan gihapon. Kini, utangan din siya kay nato. Ang ato ang
board member elect no sa 2nd District Zamboanga del Norte, si Honorable Board Member Ronilio Boyle. Tangan ni mo, Gar? Sige, tangan. So, I hope, no, nga, kani atong ipahinganlan sa nga mga panelists nato as usual, moari na mo, maghinahinay na mo aginon, magbaston ba, or magmotor, or magsakay sa inyong wheels, aron mo padulong na mo rin sa atong kapihan sa Dipolog, sa atong venue, Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1, para masugdan nato ang public affairs program kapihan sa Dipolog. In the meantime, ako ihatag ni Paul James Sokolan alang sa itong mga panginabuhi. O guman sa imong panginabuhi, Paul, imong mga greetings sa imong mga fans. Dayon, musunod din si Edgar Suronda. Go ahead, Paul. Fans Club. Fans Club. Okay, good morning dat og welcome back nako sa Kapihan sa Dipolog. Welcome back. Okay, ang Kapihan sa Dipolog mapasalamaton sa itong mga sponsors nga naghatag kinabuhi alang sa itong programa matag adlaw nga Domingo nga tanan din sa Sunburst Fried Chicken sama sa Wilson Elite Ferraren Chicken and Hog Bar sa may bypass road sa Dipolog City alang ato ang utangan ni Ma'am Edith sa inyo ang mga abot. Pwede mo order lutson na manok, baboy, pwede po siguro baka, pwede sa dumutungod sa inyong mga buhing kahayupan nga na sa Wilson Elite Ferraren Chicken and Hog Bar. Ilabi na karon nga ting klase na, ting bayad sa tuition o ka-enrollment sa itong mga anak. Pwede na itong mapahimuslan ang ato ang mga buhing mga kahayupan sa itong mga panimalay. Ang Wilson Elite Ferraren Chicken and Hog Bar kinigipanagihan ni Mr. Raymond Ferraren, nimutang sa bypass road, Staka, Dipolog City, ning dakbayan sa Dipolog. Ang Janus Marketing. Janus Marketing, problema sa imong mga sakyanan, sa bisaon ng mga diferensya sa mga sakyanan, sa mga piyesa niini, sa bisaon sa nga brand, dili ka na problema, ito ang Janus Marketing. Ang Janus Marketing, anak nimutang sa may bagong na lokasyon sa Quezon Avenue at bang sa may Top Pension, ning dakbayan sa Dipolog. Gipanagihan o gidumala ni Honorable Janus Yu, ang himutang sa may Quezon Avenue, ang atong ABC President. Salamat nga ito na kang Governor-elect Honorable Roberto Uy sa Zamboanga del Norte, ingman kang Mayor-elect Honorable Evelyn Uy sa dakbayan sa Dipolog sa inyong paghatag o suporta sa programa Kapihan sa Dipolog. Kang Honorable City Mayor Agapito Cardino sa dakbayan sa Dapitan, daghang salamat. Yung masab kang Attorney Cynthia P. Alabanza sa Head Corporate Media Affairs and Spokesperson sa National Grid Corporation of Philippines, Manila nga nagpahinumdom ang pagtanom o paghimo og daob o man ang paghimo sab o Pinoyanan duol sa transmission sa National Grid Corporation of the Philippines, delikado alang sa inyong kinabuhi o sa inyong pamilya. Likayan nga mapaduol ang atong mga Pinoyanan, ang ato ang mga kaugalingon sa transmission line nga iya sa National Grid Corporation of the Philippines. Salamat usab nga na kang Honorable Sinin Angeles, City Vice Mayor sa dakbayan sa Dipolog o Vice Governor-elect sa Zamboanga del Norte, kang Honorable Kenny Valong, Chairman sa Committee on Labor, Employment, Skills, Development and Public Service, Sales Sub-Chairman sa Committee on Tourism, Trade, Commerce and Industry, din sa dakbayan sa Dipolog sa Guniang Panglungsod. Kang Attorney Junal Jojo Napigkit, City Councilor o 3rd Assistant Floor Leader sa Guniang Panglungsod, din sa dakbayan sa Dipolog, na karoon nagpaminaw sa programa Kapihan sa Dipolog. Ang Evergas and Construction Supply, alang ni sa inyong mga kinalon sa inyong glass and aluminum sa inyong mga bagong gipangtukod ng mga Pinoyanan, apartment o ka-boarding house, pwede na siya. Sa unsang klase sa glass and aluminum, ngayong kinanglanan pwede order o made to order o pwede sa inyo orderon. Gato na sa Everglass and Construction Supply. Kinanimutang sa may Bonifacio Corner, Calibo Street sa Dipolog City, gipanagihan o gidawala ni Gina Hondaniro Daimil, o pwede tawag ang telephone number 212-5411. Ang Gloria di Dapitan and Fantasyland, the only Disney theme park din sa Visayas ug Mindanao. O man ang Dapitan Aquamarine Park o Dampa, kinigipagyahan ni former Congressman Romeo Nonong Halosos. Kang Honorable Rolando E. Yebes, Provincial Governor sa Zamboanga del Norte, kang Atty. Roseler Matoy Barinaga, former Congressman 2nd District sa Zamboanga del Norte, o karon din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, dakbayan sa Dapitan. And Seafoods House, nag-specialize sa fresh mouth-watering seafoods, nimutang sa may Barangay Bara, yung manda sa may Barangay Santa Filomena Highway, ning dakbayan sa Dipolog, ipanagihan na gidumala ni Atty. Clyde R. Naong. Ang Dipolog Rose Kindergarten School, alang sa itong mga kabataan, alang sa mga kabataan nga mutunga o kinder, karong 2013-2014, sila nagadawat sa mga preschoolers aron umulon o makaton ang mga kabataan diyan na sa ilang palantip, mga pagbaid silang panghuna-huna, pangisip o maayong pamatasan, gagmay pang kabataan
umulo ng daan sa Rose Kindergarten School. Kinigipagihan nagdumala ni Ma'am Rosario Manlosa nimutang sa may Lapu-Lapu Street ning dakbayan sa Dipolog sa barangay Istaka. Ing masab ang Metro Shoppers na maligya ka sa nagkadiyang o namaligya sa nagkadiyang mga butang alang sa imong panimalay, opisina o negosyo, pwede sad nimo gamiton alang sa inyong personal labi na ang carbon nga dili carbon paper gano. Carbon nga mga tablet o bisan unsa nga mga cellphone nga high-end na. Taas kay abton high-end. Okay, nada sa may Metro Shoppers. Pwede ka makuha lang sa imong opisina, pwede sa imong panimalay, pwede pang negosyo, o pwede sa ninyo personal ang Metro Shoppers sa Rizal Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Kang Honorable James P. Berdugues, re-elect City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, Chairman sa Committee on Rules, Revision and of Ordinances, siya Sub-Chairman sa Committee on Public Order and Safety, siya Sub-Chairman sa Committee on NGO Accreditation, si Honorable James P. Berdugues ang A5, no? Member sa A5. Okay. Kang Honorable Ronilio Buili, Board Member-elect sa 2nd District sa Buanga del Norte, Panel Subsidiary sa Kapihan sa Dipolog, naghatag usap ng sponsors ng programa ang Kapihan sa Dipolog. Kang Honorable Ruben Ligorio, re-elected City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, Panel Subsidiary sa Kapihan sa Dipolog, o naghatag usap siya og pagtabang o sponsors ng programa ang Kapihan sa Dipolog. Kang Honorable Peter Co, City Councilor-elect sa Dakbayan sa Dipolog. Sila naghatag og kinabuhi sa programa Kapihan sa Dipolog. Good morning o gamayng pagpaminaw sa mga suking terminal Luzon, Visayas ug Mindanao ingon sa the whole new world www.rmndipolog.weebly.com. Pahinomdom alang sa ng mga alumni sa officers and representative sa Sulungon National High School ang atuang post alumni meeting karong hapon alauna sa ground floor lower campus. Head Edgar, please. Okay, dahil salamat sa Deto. Good morning. Welcome sa atong mga bisita o yung masab atong mga sukid ug paminaw sa atong Kapihan sa Dipolog. Ngayon mabati live sa mga sibiyanan sa RMN Dipolog. Gabi na ang 981 DXDR, tatak RMN. O sa mga stations nili din sa Dakbayana sa Dipolog. Masab atong i-welcome sa atong mga listeners sa atong www.rmndipolog.weebly.com sa atong audio live streamer lang una, no? Sa mabati kita sa tibuok kalibutan tingali sa atong audio live streaming. Ni atong pasalamatan ang atong himutangan siyempre ang Hotel Camila 1. Dinhi ang himutang ang Sunburst Fried Chicken nga niya usab ang Kapihan sa Dipolog mabati. Live gikan alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Ang Hotel Camila 1 alang sa mga bisita ay namo pagduha-duha diretso magdala diri sa Hotel Camila 1 ay kabalaka accommodation na ilana o ilang pagkaon labian kay labi na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor ng mga official venue sa Kapihan sa Dipolog. Nya ato rin belated happy anniversary po sa Dampa no nag-celebrate sa itong May 30 sa ilang anniversary dito sa Dapitan Aquamarine Park o sa Dampa. Yung masab ato sang pasalamatan ang Lels Lending Investor niya gyapon kini dinhi himutang sa ato nga Hotel Camila 1 building ning atong Dakbayan sa Dipolog atong official venue sa Kapihan sa Dipolog. Ani ato sang pasalamatan ang ato ipabaluday nga ang Sibiu Store, Sibiu Bookstore bukas sila karon tibuok adlaw Domingo o sunod Domingo alang sa paghatag sila sa serbisyo nga tunas mamalito mga notebook, yung pinakabarato mga presyo, makapili ka sa mga notebook gusto nimo gatong affordable kayo ngadto na sa high-end notebook. Dili po na mo kablag ha. Atong mga gwapo gikahay ng mga notebooks no. Di ka na sa Cebu Educational Supply bukas sila tibuok Domingo karong adlaw ug sunod Domingo alang sa atong mga estudyante mga elementary, high school, college. Makapili ka, daghan kayo mga office supplies, school supplies na sa Cebu Educational Supply ang kanhi Cebu Store. Masab atong listeners nga mo napalisab sa atong tulmanon si Dr. Philip Limsin ibalik na siya sa iyang klinika, board certified internist and pulmonologist, lung disease specialist. Si Dr. Philip Limsi, si Dr. Ana Limsi ang kapikas usab sa board certified pediatrician. Ana sila nagklinik sa Dipolog Medical Center, on-call sila sa bisan asang tambalanan sa tibuok lalawigan ng duha ka Dakbayan sa Dipolog o Dapitan si Dr. Philip Limsi o Dr. Ana Limsi. Okay, mao ni napibila ka nagpaliw sa padaguban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Ug sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday. Kato mga nag-anniversary, happy anniversary.
o whatever occasion ngayong selebrado ngan sa itong kapihan sa Dipolog, pwede mo text diri kay mapag-greet mo, pwede. Basta na, may number na mo. Nga, amo mong greet on air. Doon sa atong tulumanon. It's a public affairs program, no? So, welcome ang publiko. Basta, amo lang pong nagtaon po, no? Ngayon, ba natong ipadungog na ito ng kahanginan. Yung sa maninyong ipang text diri na mo sa atong programa live sa Sunburst Fried Chicken sa Hotel Camila 1. O sa makasapa, welcome. O bani kami ngadto na sa alas 11 ang takna sa Kautuhon. Dili na sa padaguban sa Tulmanon, Kapihan sa Dipolog. O congratulations sa tanan di ay ng mga clans nga naghimo sa ilang mga clan reunions o gathering karong adlaw. Good morning, happy Sunday. Okay, thank you so much, Edgar. Dayon, ako po i-greet si Mr. Odi Pahignalo sa live streaming nato. Last week ako ni siyang gigreet to siya sa Greece, dahil napunta siya sa Helsinki, Finland. Agahapon, ingon siya, ipag-greet siya, kay gamonitor po siya karon, tuwa siya karon sa Copenhagen, Denmark. So, Odi, ang atong sabot pasalubong sa Copenhagen, Denmark, no? Odi Pahignalo sa Liloy, atong friend way back. Okay, dayon, ako din before ta mo start yun properly sa atong kapihan sa Dipolog with our discussions, ako i-greet og happy golden wedding anniversary. Renewal of vows, no? Ni Mr. and Mrs. Wilfredo Gia Takuhan and Mrs. Reniria Quarisma Takuhan. Kinakusgan nga mama o papa ni Inday Pilita Takuhan ang naadya sa City Engineering Office katrabaho. Ang kuan ini reception, ang kasal dito sa St. John Newman karong alas 2 sa hapon. Dayon ang officiating bishop gyud si Monsignor Jose Manggiran. Dayon ang reception dito sa Valdia Gardens, no? Alas 3 sa hapon. Dayon kita may host dito gi memoranduman ni Edgar. Whether you like it or not, Ate Edith, ikaw gyud mo host dito. Magyama-yama sa kasal. So, congratulations and happy golden wedding anniversary ngadto kang Mr. and Mrs. Wilfredo Gia Takuhan and Reniria Quarisma Takuhan. Gikan lang in Pilita o katong iyang asar tong mga listana ko nya na lang. So, thank you so much, no? O niabot ang atong utangan siyang lingkuranan sa PIA, isip bagong manager, si Mr. Alfonso Roda. Good morning, Pons, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Okay, may buntag dito. Ingon man sa itong masuking di paminaw sa Kapihan sa Dipolog. Matag di Domingo matanan. Ay lang mo ko tingali, marag permanente na gin yung mabati ni Tinguga. Kaya kalipay sab na to, nga atong kung makaubanta ning programa ha tungod kay atong giilang atong papel diha pagpaabot og kasayoran diha sa inyo nga makatabang og dako pinagi ni atong programa matag Domingo tanan Kapihan sa Dipolog. O sa to ang sa tumasuking di paminaw, maayong buntag. Thank you so much. Bugnaw kayang tingog. Ako jud kang patingog ko dito kay ebidensya man nga naa ka diri sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo kay daghan bang mo check mag-monitor nya wala ka diri ako jud kang patingogon. So thank you po. Samot na gyud. Samot na gyud. Secret. Okay. Thank you so much. Dayon ani ana nga to ang bisita, no? While on the way pa si Dr. Victorina Perez ang ato ang City Schools Division Superintendent sa Dakbayan sa Dipolog. Aniya kauban na nato karon ang usa sa ato ang pinasidunggang bisita karong buntaga sa atong Kapihan sa Dipolog aron makig-istorya kita, makisayod kita kung unsa na ang latest, unsa ang update sa Philippine Drug Enforcement Agency, no? Kauban na to karong buntaga. Good morning, sir. Welcome to Kapihan sa Dipolog, si Provincial PDEA Chief Jory Rocamora. Good morning, sir. May buntag sa tanan, no? Pasalamat sa ang ato ang PDEA sa norte nga tagaan tao higayon nga mapalapnag sa ato ang katuyuan sa ato ang agency sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Good morning sa tanan. Okay, thank you so much.
Start na ta sa ato ang discussions, sumana ato mga greetings. Edgar, Paul James, Pons, okay? So, let's start the ball rolling. Edgar, your first question, please. Can I means first before the ladies? Sir, good morning. Welcome back to Kapihan sa Dipolog. Okay. Tagtawad na tang numingaw-mingaw kay natigaw tas politika. Humanang politika. Ito giniingno, humanang politika. Maundang na ng mga unsa mga humanang politika. Let's put our hands together and forward the benefit sa atong mga pangyaw-yaw sa tablado. Tingnan na naman, tingnan na. And this is your stop talking, start working. Stop talking. Stop talking na. You do your work. Job. Sir, sa taas-taas na panahon, kumusta man to ng atong operation, pagbatok ng mga illegal nga droga, how, am I right to say nga, is becoming rampant or namumusan na hinuon din sa atong, sa inyong area of responsibility? Sumala sa ato ang accomplishment, doon natin gitawag top 10 sa ato ang probinsya. Ang usa na lang nabilin sa ato ang top 10, usa na lang yun. So magbase ng mga accomplishment, so far ato na nakuhaan ang ato ang pipila ka mga nagkuyanap nga mga pushers sa ato ang tibok probinsya sa Norte. Ang layo-layo nga dapit ato na nasulod ang munisipyo sa Siocon, ato na siyang na-neutralize do, nagyapoy pipila nga mga players dito. But hopefully, ang uban pong mga munisipyo ato pong masudlan, samot na karon nga umabot na po ang paglingkod sa ato ang mga bagong opisyalis, kay mas maisog kami kung ang local government units suportado po sa mga programa. Okay, follow up, Edgar? Okay, follow up, sir. Top 10, usa na lang. Nilot kayo nga accomplishment. How top is this sir, kanina pilin nga usa kay sabi bitaw naman usa ka astig ni siya kay nawag mingon kanang it's a kind of joke nga kanang antibacterial 99.9 nganong wal posible man nila makuha nganong is this ingani wa ka astig o top ang kaniyang nabilin sir nga usa sa top 10? Nagpabilin kini siya nga wala makuha nato tungod sa doon na siya yatubang nga kaso po sa ubang krimen. So nagtago-tago siya karon. Kay kaniyang daghang kay gihimo siya nga krimen. So interrelated sa droga ug sa ubang pang mga bisyo. So naglisod gyapon ta. Pero atong ikanunay gyapon nga gisundan-sundan ang asa dapit yang location. Okay. Masakit gamay. Doon na pa'y gamay clue? Taga Dipolog, taga probinsya, taga Usamis, clue lang di gamay lang. Mamaulan na sa ako. Mamaulan na sa ako. Kaya may ako kinibang top 10 ya bani sa imong sa Zamboanga del Norte bani. Nakabase ba gini sa. Kaya daw may clue gamay din. Ako kung doon na kay authority mo istorya ako na lang sa sulod sa Zamboanga del Norte. Di lang gumatag og specific asa dapit aron din nato siya ma-preempt ang iyang pagdakop siya. Pero mahirit ko gamay. Big shot? Small shot? Big fish? Small fish? Medyo doon na sa history nga notorious siya. Ikaupat siya sa atong listahan. So notorious siya. Ikaupat siya sa listahan, pero one of the top 10 nga nahibilin. He's very tough as PGI. Okay? So thank you so much for that honest question, no? PDEA Chief Joriro Camora. Karon atong opening of classes mo good sir. Muna ang ato pong gituyo nga nadiri ang DepEd coming naman to si Dr. Perez. Gusto na itong masayran kung unsa po inyo ang mga plano puhon sa opening of classes kay as far as we know, based on experience no diha ninyo, dili nako nga labi na og tingkasi daghan kayo ni kini mga drug pushers, mga drug lords siyempre no, drug pushers, drug lords anak. Kusog kayo ni sila mamiktima sa mga estudyante. Ilabi na katong mga inosente ka mga estudyante nga dili taga diri, mga taga Lagyo nga nag-eskwela diri sa Dipolog o bisa ka sa nga lugar diri sa province of Zamboanga del Norte. Karon in taon dili mabayad sa tuition, ang allowances tuan napunta sa drugas. Unsa may inyo ang himuon para mapakgang kini ang klasiha sa mga aktibidades ini mga drug pushers nga anaon niya mo enroll isip estudyante sa mga eskwela mo kinailangan modus, di ba? Nga haron estudyante ko na sila haron libre sila na makapayuhot sa mga illegal nga droga sa mga eskwelahan.
At tinuod yun na, gani ang ato ang kapulisan sa Serious Minia, bago lang nakadakop og estudyante sa Dipolog City. College nga estudyante, din taga Osmeña. So nakuha na dito. Unfortunately, second year pa ang maong estudyante. So subok ang balandongon, pero mao ang kamaturan sa ato ang daggan sa ato ang sa droga sa Zamboanga del Norte. And do you have any particular school here in Dipolog City, in Sindangan, in Siocon? Kay mo ni mga dagkong mga siyudad nga naadyo diha ga-operate usually kay naman diha mga kwartahan pa mga estudyante. Do you have a particular school wherein you will focus all your energies in driving away the illegal drug pushers in these campuses? Dili ta mag-mention og kuno anang eskwelahan. Pero dunay pipila nga ato ang dipang panida nato. So kanunayon nato ang pagpaniid regardless kung unsa ilahang school affiliation. Okay, thank you so much, sir. Naabot na po diri ang atong lain nga bisita, ang atong ikamingawan nga bisita nga suki nato diri sa Kapihan sa Dipolog, si Ma'am Vicky. Good morning. Okay, so okay, no problem. Okay, atong acknowledge diri ang pag-iabot sa ato ang bisita gikan sa Department of Education, ang ato ang City Schools Division Superintendent sa Dipolog City na nagadan Dr. Victorina G. Perez. Good morning, ma'am, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Karain mo microphone. Medyo na ako. I'm always in a rush. Okay. Good morning sa lahat ng nakikinig. At ako'y nagagalak na nandito ako ngayong umaga dahil bukas na naman ang klase bukas at maraming dapat pag-uusapan. At nagpapasalamat ako sa Kapihan sa Dipolog for inviting me today. Okay, thank you so much, ma'am. Papawayon sa nato si Ma'am Vicky. Aron magkakapi kay mo para may pag-abot niya. Isya nato date, I will be 30 minutes late. Okay lang, ma'am, as long as you are here. Atong ipabot si Consiel Ruben Ligorio kay Tagalog ra ba ni si Ma'am Vicky. Aron magamit niya ang yes. Magamit niya ang tinaguang Tagalog. Consiel Ruben Ligorio dali na dire. Okay. Aron magamit imong Tagalog. Bintos sa kapihon nato si Ma'am Vicky. We'll proceed with PDEA Chief Jory Rocamora. Kanang sir, sa imo ang mga plano karong kay naman diri Dr. Perez sa atong City DepEd, no? Unsa pod murag coordination between the two of you nga ma-prevent nato, ma-avoid nato ni mga sitwasyon nga diin mahasagamak ang atong mga kabataan sa illegal nga drugas. So, what's your plan for PDEA nga pwede nimo ipaambit diri sa atong DepEd? Ang ato ang Department of Education usa na sa atong partner sa pagpalapnag sa ato ang katuyuan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Gani isa sila sa mga gitaasan sa paghimo sa preventive education sa at all levels of education sa ato ang educational system sa atong Pilipinas, sa ato ang nasod. Mo ni siya ang ato ang kapartner, no? So sa elementary, doon na sila mandatos nga ipasulod ang ato ang anti-drug education program. Then sa high school ug sa college. So dako kay papel ang Department of Education gani sa atong maabot nga pohon nga i-activate atong kining task force usa ni sa components sa kanini ang Department of Education. Okay, thank you so much, Pons. Do you have any question for both of them? Either or Edgar? Okay, go ahead, Edgar. Mr. Rocamora sa ito sa papahayon si ma'am, no? Sir, diya sa mga tulunghan, sir, have we monitored or doon na ba tayo mga na kuha informasyon regarding kini mga peddlers or mga pushers sa droga? Asa ba sila? How deep they are sa ilang nga pag-push o operation? Naabot na ba sila? Diha na sa worst scenario na din, maabot na sila sa mga elementary schools or high schools lower year? Doon na ipipila nga mga tuwang dakpan mga minor. So I believe either high school or elementary sila, gamit sila sa ato ang mga adult ng mga drug pushers. Okay, ako ipasabot sila. Unsa man sila kanang ito yung gigamit sila o gigamit sila for pushing? Gigamit sila. Mo nang gitawag na mo kanang runners, kaning mga batanon, kaning niyang mga below 18, usually. Kay dili man sila
Di ulo mo sila tulubagon sa balaod Balaod, kung yes, madakpan of course. sila. So how young, o pinakabata sa inyo na dakpan niyo o na-monitor niyo nga runner o gigamit sa drug pushing? Recently, doon ay 17 years old. 17. Nabilong sa CICL, Child in Conflict with the Law. Doon na po'y kaniyadto, doon natin nakuha nga 16, 15. Pero wala gibuyan lang gihapon sa ato ang kuan, DSWD. Okay, thank you so much. Doon na po yung question para ni Pedia Chief kay mutabok ko diri ni Dr. Perez. Okay. So, ma'am, nakaginhawa na kayo, ready? Okay. Okay. Let's talk about the status of the school system here in Dipolog City. Unsay mga problema, kumpleto ba tong classroom, kumusta ang ato ang mga estudyante, unsa kadaghan as against sa atong teachers in the classroom, then atong mga classroom sufficient ba para sa atong mga estudyante karong tigtungha, and also as usual ang mga amutanan, naapabagihapay amutanan. Okay, ma'am. Okay, so let's take it one by one, no? Okay. Tomorrow is the opening. And we are expecting everybody, those who are going to back to school, to be there in the school. We have been, actually, the DepEd has conducted by Barangay Education Summit. I asked the different principals to group themselves by barangay, and then they will have this education summit for like a barangay assembly, which they have done. Okay, and they explained all these requirements for school opening, all the policies, and why they have to come to school on the first day. Our problem with attendance, usually, and enrollment, is that some of the children go to school or late, or they enroll late. They do not come on the... Oh no, so some are even a month after. And the usual excuse was that the parents say that they still do not have the notebook, ball pen, pencils. They do not have the money yet for the school supplies. And they do not want their children to be ashamed or embarrassed by going to school without any materials. And this is something, this is an information that I'm giving them. And in fact, all the principals have already disseminated, is that the children need not be ashamed or embarrassed to go to school on the first day, even if they do not have the school supplies. Because it is part, it is one of the allowable expenditures for the MOE, school MOE, to provide for supplies, teaching, instructional supplies and materials. But this is not to be given to the pupils or the students. This is to be kept in the classroom so that anyone who doesn't have a pencil will have a pencil to use. Anyone who doesn't, except the notebooks, of course, and the personal things that they have. But for every activity that they will have in the school, there will be a provision for that. Like Crayola, if they need to color, there will be a class set. But they're not going to bring that home, of course. Okay, so that they will have something to use every time. And that will prevent the embarrassment of the students. Usually, although there are so many excuses for dropouts, for lack of attendance, low attendance in school, they say poverty, etc. It all boils down to the child. How does he feel when he goes to school? If he's often embarrassed, he will not go. So we would like to eliminate that in the school environment. So that's one. Please, mga ginikanan, ipa-eskwela ang inyong mga anak sa first day of school, which is tomorrow, June 3. Besides, sabi nga namin, kailangan talaga this week naka-enroll na sila.
Kasi our data for enrollment, official final data for enrollment, is the enrollment as of June 7. And you see, when it comes to data, we have a lot of problems here. If one of the, and in fact this also impacts on the city because of its effort to become in the transparency and the child friendliness of the city, because the data given is participation rate. Participation rate is determined as the number of school-age children who are actually in school. The school-age children are those that includes already the kinder, so grade 5 years old to 11 for elementary, and 11 to 15 for high school. Dapat lahat ng bata na yan nasa eskwelahan. So pag nakikita namin naglalaboy-laboy, sabi menos na yan sa participation rate. Kaya meron dyan, uy, may klase ngayon, bakit nandito ka sa labas? Dapat nasa loob ka ng classroom. Nga. Participation rate ang tingin namin dyan. Pag mababa ang participation rate, no? Kasi meron tayong signatory tayo sa Education for All na 100% dapat ng school-age children nasa eskwelahan. Ang Pilipinas ang baba. By 2015, dapat 100% na tayo. Sa elementary, 82 pa lang tayo. Sa high school, less than 60. So, we have 2 years to cope up with our promise sa international community. So, talagang nakikiusap kami mga ginikanan, please. Ang final enrollment data ay yung June 7. Pag wala pa sila sa June 7, patay na ang data natin. Pag-uusapan na naman tayo na hindi tayo sa ating, hindi natin pinangatawanan yung ating commitment sa international community that education for all children school age should be in school. So, isa lang yun. Sa enrollment pa lang yun. Isa pang issue. That's one issue down, no? Second issue, yung mga amot. It has been the question every time na mag-opening. Matagal na itong mga DepEd order na ang grades 1 to 4, they are not required. They are exempted from contributions. Okay? And yung mga grade 5 to 6, meron din naman contributions, pero there will be no collection. No collection. There is a zero collection policy for the months of June and July. Contributions, magsisimula yan na makolekt sa August. So, huwag kayong mag-isip, sige, yun na muna yung konyo, yung para sa baon ng bata, transportation. Huwag nyo na munang isipin yung amot. Sa amin sa division office, actually, kahit yung mga principal na hindi pa liquidate ng kanilang MOE. Kasi dapat monthly binibigay ang MOE. And ibibigay ang MOE, dapat naka-liquidate na sila bago ibigay ang kasunod. Sabi namin, sa prinsipyo ko, kung ang principal o school head ang may kasalanan, bakit yung eskwelahan at mga bata ang mape-penalize? So sabi ko, sige lang, ibigay ang MOE kahit hindi nakaliquidate. Anyway, meron kaming fallback position. Meron, matagal na itong accounting and auditing rules na pag ang isang accountable official ay hindi nakaliquidate in 3 months, pwedeng ipatigil yung salary. So, ang may kasalanan ng non-liquidation ay ang principal, hindi yung mga bata, hindi yung mga eskwelahan. So, ibibigay namin ang MOE, pero pag hindi sila nakaliquidate within 3 months, titigil namin ang salary.
So yun na nga, huwag mag-alala yung mga kwan sa amot. Ang pambayad sa elektrisidad nasa MOE yan. Pambayad sa tubig nasa MOE yan. Meron na rin provision for security kung sapat nga lang ng MOE. Kasi kung maliliit yung eskwelahan, kulang ng MOE nila. Yung malalaki lang na eskwelahan, na malaki ang MOE. So ayun, huwag kayong mag-alala sa amot, wala pa. Magsisimula lang yan sa August 1. At yan ay voluntary. Ha? Hindi kayo mapipilit. Ang aming pakiusap lang naman sa mga ginikanan, kung kaya nyo namang tumulong sa eskwelahan, tumulong kayo please. Dahil hindi naman sabihin nyo na dahil voluntary, ay di na lang kami magbigay. Kailangan din naman ng eskwelahan, hindi sapat ang MOE para pagbigyan yung mga... Hello, good morning po. Okay. Pero radyo tayo, I have to keep on talking. Go ahead, ma'am. So, kailangan talaga magtulungan tayo. Meron ng kasabihan, merong African saying that the education of the child ay hindi lang sa eskwelahan, it's the community who educates the child. So, lahat tayo magtulungan. Ha? Hindi yung porke nandun na sa eskwela na bahala na, depend. Hindi ganun. Hindi kami babysitter. Sama-sama nating itaguyod yung ating mga kabataan. Magtulungan po tayo. Okay? Ito rin sa amot, may pakiusap ako. Pangalawang issue pa yan. Haba na, no? Yes, ma'am. Ito rin ang isang issue sa amot. Ang nagdidesisyon kasi nito, yung mga officers ng mga PTA pag nag-meeting sila. Usually, pag nag-PTA meeting at mag-election, ang palaging na-elect ay yung kung hindi mataas na ang estado sa somebody in the society. Yes, in society. Yun palagi ang inaano, yung mga medyo na tahimik. Sideline. Okay, oo nga. Pero pag nagme-meeting silang officers, pag sinabi nilang may amot na ganito, hindi nila kung minsan naiisip na merong mga parents na hindi kaya. Financially. So sana maging creative tayo, think out of the box. Kung socialized yung mga contributions, o kung mga parents na hindi talaga kaya na in money, maybe in kind, or in terms of labor, magtulong sa eskwelahan. Ganon na lang. At saka yung nahihiya kasi yung mga medyo wala din naman, medyo may kakulangan, o yun na nga, napapasubo na lang, nahihiya sila. At sinasabi ko rin sa mga principals, pakisabi sa mga teachers, hindi kayo magre-remind sa mga bata. Kasi yung bata, kung papasok na, nasaan ang contribution mo? Ay, hindi na lang yan papasok. Dahil napapahiya. Yes. So, hindi talaga dapat. At saka ang collection ay gagawin lang ng PTA, hindi ng teacher. Okay? Hindi ang teachers ang hawak ng pera. Mga ginikanan, ayaw paghatag sa teacher. Sa PTA treasurer lang. Okay? At dapat talaga open ang na yan. So, dalawang issues na, yung enrollment, ang pasukan, at saka amot. Ang dami mong tanong kasi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We'll give you a breather, no? We'll give you a breather and then you drink your coffee. Kasi kapihan sa Lipolos. Nandito na kasi yung another panelist natin dito na Tagalog ng siya. Kini siya may makigahawtay ni Murong Tagalog. So, tanaw po, tingnan natin kung makalahutay ba rin Tagalog ni Konsihal Ruben Ligorio. Good morning and welcome to the Lipolos. Salamat po, Det. Aking taas puso pagbati sa aking magandang bisita, si Becky Suris. At sa ating mga tagapakinig. Tagapakinig. Sa buong mundo. Kasi Live-streaming tayo sa aking kumpare, Masay, Jory, lahat-lahat. Yung mga mga kaibigan ko, saka yung mahal ko sa buhay. Magandang umaga po. Okay, marami siyang mahal sa buhay. Sampuan yun, ha?
eh. Pag hindi ako makahukay, bukas na maging sapay. And also, we would like to acknowledge the presence of our another panelist here at Kapihan City Polog, our good friend, none other than the Dean of College of Law, Jose Rizal Memorial State University, former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Good morning, sir, and welcome to Kapihan City Polog. Thank you, sa itong mga bisita, no? May butak na itong tanan, and welcome to Kapihan. Thank you very much. Okay, abi na ako ito siya magtinagalog. Tinupuday ka lang utay. Yes, sir, your question, follow-up, please. Okay, Dr. Enrollment na, even tomorrow enrollment paghihapon siguro sa mga estudyante. How about yung contribution na kanaan nagipamingil sa mga teacher labi namin sa eskwelahan kining floor wax? Kaya nasa required silang madalas lang boxes of floor wax and then silog or lampasa and then halimbawa grade 1 siya tapos papasok siya grade 2 tapos hindi nakuha yung card tapos pag singin niya ng card inyo silang teacher nga asa agato yung contribution na floor wax, silog o lampaso. Okay. As regards to cards, there is absolutely no reason not to give the card except kung hindi sila nagsaulit ng libro and then nabayaran yon o kaya merong affidavit of loss. Pero yung sa mga amot, hindi yan kasali sa clearance. Okay? So, walang rason para hindi ibigay ang card. Yun ang kon. Kaya, ang problema lang... Oo nga eh. And, it's sad kasi palagi kong nire-remind ang school heads nito, pinasasabi ko ito sa mga teachers, pero meron pa rin talagang... Yeah. They have no other way of thinking. Pero ang mga cleaning implements, kasama na yan sa MOOE, dapat. Kasi kasama yan sa maintenance and operating expenses. Dick, ano kung the teacher will insist? Ano bang parusa? Meron naman, angko naman dyan, meron naman silang, ito kasi ang ginagawa ko, no? Paalala muna. Okay, mabait naman tayo eh. Pag naulit, meron na yang warning. Pag pangatlo, saka na kami mag-aano ng disciplinary action. Pero ang mahirap kasi naman sa DepEd, ito rin ang hirap ko sa being a superintendent kasi meron tayong Magna Carta of Teachers. Ang superintendent walang disciplining authority sa mga teachers. Pupunta pa yan sa region. Ang regional director ang may disciplining authority. So, medyo natatagalan ang proseso. Pero, it is noted in the division office at pagdating naman sa kanilang performance rating, naka-reflect yun dun. Meron kaming inaano ngayon na lahat ng mga teachers, meron kaming folder, information, para pagdating sa mga performance rating, lahat doon, inaano namin. Oo, na nakukonsider lahat ng aspects. Okay, thank you so much, Ma'am Vicky. And then, Attorney Barinaga will ask the question and then you will hold your answer. You will answer it after the commercial break, okay? Go ahead, sir, Attorney Barinaga. Ma'am, these problems are perennial, ano? Year in, year out, the pupils are told to bring floor wax or whatever. Why can't it be stopped? I think the reason here is because of this system of efficiency for the teachers. Some in your office probably will inspect the classroom and they will see whether it is shiny, the floor is shiny, everything is clean, and yet there are no resources to maintain this. So what happened is these poor teachers, in order to avoid that he or she will be given a deficiency, has to be resourceful. And the only way that he can be resourceful is to task the poor parents to give diplomas and everything.
So I think this is the, and then if the teacher gets a bad record, it will reflect the principal. And when the principal gets a bad record, it will reflect the supervisor, and then to the superintendent, and then the one sitting there gets all the glory. Gets all the glory. The secretary gets all the glory. The undersecretary gets all the glory. Well, you guys down below are making slaves. Why can't we stop this? For instance, if I would like to clean my room, I can just scrub it without using any floor wax. That will be good enough, diba? So I think we should be more articulate. And I think we should come up with a school watch where private citizens have to be very vigilant in order to protect our pupils and our parents. There is a saying that education is the only way to get out from poverty. Correct. But the question is, the poor cannot even access to the education. So how can they get out from poverty when they cannot access to education? I think we have to do this. Of course, our good superintendent has all the good intentions, Vicky, and we can really support him. So that you will not be enslaved by the secretary, and we, I've been a congressman. We have always been calling their attention. They're imposing too much, those people below, and then for them, they get only glory and all of those programs. I will be asking you more on the K+12 later. Okay, thank you so much. Ayaw na tubagon ni Ma'am Vicky ang nakaungong na pangutana ni Atty. Barinaga. At tuuna kita sa istasyon alang sa atong commercial. Danny, take it away please. Radyo mo nationwide. Para sa mga hindi nauubos ang trabaho, sa mga 3 oras kong magpagwapo, sa lahat ng may bagong nakilala, sa mga gustong magpamis sa tropa, para sa mga laging rason ng traffic, at sa mga biglang nalipat sa night shift, sa mga bagong tata, at sa may bagong bahay, may Emperador Light na naghihintay, may barkadang lagi mong kasabay, may Emperador Light na naghihintay, gawin nating light ang buhay. Drink responsibly. Panakit sa luntahang kayo mamumawagtang aplasan sa linement nga pangyawang. Kung kini inyong masulayan, sigurado kang ganahan, may pagkainit-init halang-halang. Ang panyawan linement, epektibong gamiton, panghihilot sa pinako. Celebrities of ang ganito. Ako si Jade Lapuhapo, taga Jensen Drive, Corondel City. Office clerk sa DXKR. Sang gintistingan ko ang kaayos ng Celebrity Beauty Soap, nangin mahanis kag maputi ang akon puti. Epektibo gid ang Celebrity Beauty Soap kay may ara siya sang glutathione nga nagapaputi sa inyong mga kutis. Gani sa mga kadalagahan nga nagaproblema sa ilang mga kutis, gamit na sa Celebrity Beauty Soap nga nagapahanis kay nagapaputi sang atong mga kutis. Celebrity! Oh, palit dayon. Oh, swak sa lakas ang Barakubul, swak sa sarap ang Barakubul. Pag Barakubul Energy Cola, may natural energy extenders na tongkat ali at D-ribose para sa tamang-tamang lakas na tumatagal, low calorie at low sugar pa. Lakas Barakubul Energy Cola, tamang-tama, swak pa ang lasa. Barakubul Energy Cola, swak sa lakas, swak sa sarap. Also available in lemon lime and classic flavors. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251.
This is a gender and development project of the National Telecommunications Commission. Hoy pre, ayaw pagsunog din ha? Nga naman pre. Naghangyo ang NGCP nga likayan ng mga butang nga makahatag og peligro nga makabug na grass fire sulod sa mga transmission structures. Ilabi na karon nga summer pre. Uga kaayo ang mga sagbot nga dali lang kaindakpon sa kalayo. Gamay raman kaya ni pre. Gamay ra lagi pre. Pero diha magsugod ang peligro. Gani doon na pa'y ubang gidili sama sa pagpananom og kahoy doon sa transmission structures, pagtaod og mga antinas, og pagtukod og kabalayan ug unsa mga struktura nga makahatag og peligro. Busa likayi ang mga butang nga makahatag og kadaot sa atong palibot, ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagmaigmat, pagmabinantayon kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kadinyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Swak sa lakas ang Barakubul, swak sa sarap ang Barakubul. Mag Barakubul Energy Cola. May natural energy extenders na tongkat ali at D-ribose para sa tamang-tamang lakas na tumatagal. Low calorie at low sugar pa. Lakas Barakubul Energy Cola. Tamang-tama, swak pa ang lasa. Barakubul Energy Cola. Swak sa lakas, swak sa sarap. Also available in lemon lime and classic flavors. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo, yan ang tatak. RMN, radyo mo, nationwide. Tatak RMN, radyo mo, nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kapihan sa Dipolog, the original since 1980. Okay, daghan kayong salamat. Balik kita sa ato ang public affairs program, ang Kapihan sa Dipolog. Nag-text mo ko na ako si Lando Bayron. Nag-monitor karon sa Kapihan sa Dipolog nato, no? Muna akong i-check kay nang-invitar man siya tomorrow ko, no? Nya karon na so para umagilay ni sa kani advance happy birthday. Unsa kani anniversary ni Lando Bayron. Good morning to you. Nasa Kapihan, nasa Katipunan si Mr. Lando Bayron atong kauban sa Zamboanga del Norte Press Club, ang sekretary sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Katipunan. Dayon, balik kita sa Kapihan sa Dipolog diri, no? Sa ato ang venue, Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1. Ato sa Tani Paul James, alang sa ato mga panginabuhi. Paul, take it away, please. Ang Kapihan sa Dipolog, mapasalamatan sa itong sponsors sa Wilson Elite Ferraran Chicken and Hog Bar, pinagina ka Mr. Raymond Fuaren, sa may bagang bypass road, sa Dipolog City. Salamat usab nga to sa Janus Marketing, ara na sa inyong problema sa inyong mga sakinan, pinagina kang ABC President Honorable Janus Shude sa may Quezon Avenue, yung Dakbayan sa Dipolog. Kang Zamboanga del Norte Governor-elect Honorable Roberto Uy, dagang salamat. Imusab kang re-elected City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Evelyn Uy. Kang City Mayor sa Dakbayan sa Dapitan, Honorable Agripeto Cardino, dagang salamat. Inguman nga tunga kang Attorney Cynthia P. Alabanza, ang Head Corporate Media Affairs and Spokesperson sa National Grid Corporation of the Philippines, Metro Manila, ang napahinumdum nga atong tarang katawan nga likayan ang paghihimo og daob o kalayo tungod sa o pagtukod sa inyong mga panimalay, pagtanom sa mga kahoy, ubos o duol ilawom sa transmission line sa National Grid Corporation of the Philippines aron malikayan ang malikay sa peligro ang inyong kinabuhi. Kang Honorable Sinin O. Angeles, City Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog o Vice Governor-elect sa Zamboanga del Norte, daghang salamat.
kang Honorable Kini Valong sa Sangguniang Pangusol sa Dipolog, kang Attorney Junior Jujo Rapigkit, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, yung manang Everglass and Construction Supply, pinagina kami si Gina Hondarion Raimil, ang manager sa Everglass and Construction Supply, diya sa may Calibo Street, the Bonifacio Corner Calibo Street, ng Dakbayan sa Dipolog. Gloria di Dapitan with Fantasyland, and man ang Dapitan Aquamarine Park kung Dampa, pinagina kang former Congressman Romeo Nunong Halosos, kang Provincial Governor Orlando Iebes, daghang salamat nga susad kang Attorney Rosalier Barinaga, ang former congressman sa 2nd District sa Lalawigan sa Buanga del Norte o karon din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University sa Dakbayan sa Dapitan o usasab sa panelist sa Kapihan sa Dipolog. Ang Seafoods House, pinagina kang Attorney Clyde Naong. Rose, Dipolog Rose Kindergarten School, pinagina kang Ma'am Rosario Manlosa sa Vestacad ng Dakbayan sa Dipolog. Metro Shoppers, diyan na sa Rizal Avenue ng Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat kang Honorable James P. Perdogues, ang A5. A5 na siya, A5. Si Honorable James P. Berdogues. Salamat kayo, kang City Councilor. O kang Honorable Lorinda Boyli, ang board member-elect sa 2nd District sa Buanga del Norte o panelist usab sa Kapihan sa Dipolog. O kang re-elected City Councilor Ruben Ligorio, panelist usab sa Kapihan sa Dipolog. O kang Honorable Peter Co, City Councilor-elect sa Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat sa inyong paghatag o suporta sa itong programa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Paul. Okay, Edgar, go. Okay, dengan salamat usab sa Sunburst Fried Chicken, ang atong official venue sa panaguban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Alas 9 ngadto na sa alas 11 ang takna sa Kautuon o ang Lels Lending Investor diri gyapon sa Sunburst Fried Chicken. Ato sa ibalo nga ang CBU Store bukas o CBU Educational Supply bukas tibok adlaw karong adlaw Domingo. Alang sa pag-cater sa atong mga pupils, mga gidikanan wa pa kapalit sa mga school supplies. CBU Store, bukas karon tibok adlaw o next Sunday. Musab kang Dr. Philip Limsi, usa ka board certified internist and pulmonologist, mo'y naghawid sa ICU sa Dipolog Medical Center sa Barangay Santa Filomena o sa iyang kapikas nga si Dr. Ana Limsi, board certified pediatrician diyan na sa Dipolog Medical Center. On call sa bisan asang tambalanan dinhi na sa Laluigan og duha ka Dakbayan. Good morning and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much, Edgar. Nibalik na itong ni-skip ka diyot nga si Pons Ruda sa PIA kay nabot ilang regional director, si Director Mimi. So, thank you so much. Ang nakaungong nga pangutana ni Attorney Rosalier Matoy Barinaga nga ito kang Dr. Vicky Perez, mao nga ang never-ending cycle of fluorowax kanang lampaso o silig nganong dili kini maundang diha sa mga eskwelahan. Ma'am, go ahead. Itong issue na to, pagdating sa mga ganyan, as much as possible, kasi meron na tayo ngayong school-based management. Mahirap kasi yun na nga, nasanay tayo na itong DepEd, palagi na lang nagsasabi papunta sa baba, pagdating sa baba, iba na yung message. We are strengthening yung school-based management, kasi sa school-based management, lahat na dyan kasali, meron tayong School Governing Council, which is already organized in all the schools. Nakasama na dyan ang PTA President, meron pa yung sa barangay, kung anuhin nila. Ang principal, ang Chief Operating Officer, kumbaga. Kasama ang President din ng Teachers Association, pati yung President ng mga Teachers Association. So dapat sa pagdidesisyon para sa eskwelahan, lahat ng yan mini-meeting at pinag-uusapan. Kasi bawat eskwelahan, iba yung kanilang particular na sitwasyon. So sila ang makakapag-desisyon kung ano talaga ang angkop sa kanilang sitwasyon. Ngayon, sa paglinis naman sa, yun na nga, kasi yung teacher humihingi ng floor wax, idaan na yan dapat, nag-uusap na yan dun sa SGC kung paano mapalinis yung kwarto na yung hindi naman kailangan talaga hindi ako masyado masyadong makintab. Ang akin lang malinis at orderly. Okay? Kasi ginagamit yan eh. Kung masyadong malinis, ipinagbabawal mo na sa mga bata na, wag kang dumaan dyan, magkuhan ka dito. Kung nakatungtong yan sa numero, paano yan matututo? Or you leave your shoes. Ayun din. Hindi ko, sa totoo lang, kasi cultural yan eh. Hindi ko maintindihan.
Kasi sa kultura ko, hindi ganon. Pero dito, may nakikita ko sa eskwela, parang naging kultura na ina-adapt din actually yan kahit sa Thailand at saka sa China. Iniiwan ang shoes sa labas. Japan. Sa Japan din. So siguro, pag-usapan na yan doon within the school. No? At lahat ng mga problema dyan sa eskwelahan, i-air yan during the meeting. Kaya nga nandun yung pati yung president ng student organization kasali dyan sa SGC para makapagsalita din sila kung anong nakikita nila sa pag-aaral nila na kailangang suportahan ng eskwelahan. Ngayon, dahil, birthing pains pa nga lang, dahil last year pa lang na-organize, hindi pa nila masyadong yung kanilang internalize yung kanilang mga duties and responsibilities as well as their rights within that SGC, School Governing Council. Pero meron naman kaming programa na magkakaroon nga kami ng training ng mga SGCs ulit. Nahirapan lang kami dahil mahirap makiano nung leading towards the election Kaya likay muna. Ngayon, pwede na kami umarangkada tapos ang election So, yun, magkakaroon kami ng training and we are going to include also sa division level yung mga community leaders. Magkakaroon din kami ng education summit para ilahad-lahat yung problema namin, kung ano ang gustong maabot ng komunidad. So talagang dapat lahat nagtutulong-tulong at sa pagdesisyon dapat kasali sila. Kasi mahirap ba yung, ito ang gawin mo. Tapos syempre, ako naman ang some people may blinkers, para bang kabayo na nakatakip. Pag mayroong problema, iisa lang ang solusyon na nakikita. They do not know how to think out of the box. And it will take some people to give in their inputs bago nila makikita yon. As much as possible, ako ganito ako sa management laissez-faire. Ito, pag meron, ibigay lang ang objectives, ano ang output, ano ang kwan mo, how you do it, it's up to you. 3 lang ang kondisyon. Do not do anything illegal, do not do anything immoral, and most of the people are happy. Pwede namang ma-attain natin kung ano ang gusto nating mangyari, pero dapat talaga pinag-uusapan. Ito nga lang kasi ang problema, isa pa sa PTA. Ito na nga, na-propose ko, nagtawanan yung mga principal. Pag nagkakaroon ng PTA meeting, usually yung mga nanay yung mga nandun. Kakaunti yung mga tatay. Pero, pagdating sa botohan, usually ang mga tatay ang mga na-elect as officers. When I'm looking at my PTA officers, teka, bakit lahat lalaki to? Pero pag nag-a-attend naman ng PTA meeting, karamihan babae. Sabi ko, bakit? Hindi yata Sabi ko, siguro, ma'am, kasi sabi ng mga principal, ang mga karamihan naman talaga nag-a-attend ng PTA meeting, mga nanay O sige, paano natin maabot yung mga tatay? Nasaan sila pag nag-PTA meeting? O sige, kung nandun sila... Hindi, kasi weekend naman Sabi ko nga, sige, Sunday, mag-meeting tayo ng Sunday na PTA. Doon tayo sa Sunday school pupunta. Ma'am, ano Sunday school? Sabi ko, Sabungan. Sabungan, correct. Baka hindi na sila pumunta doon kasi kahit yung superintendent pumasok na ng Sabungan. Sabi namin, doon na lang kami mag-check ng attendance. De, biro lang. Pero, pag kailangan siguro we'll have to go there. Bigyan lang kami ng management ng 5 minutes. Ito yung nangyayari sa aming eskwelahan. Kailangan namin ang tulong nyo. Tapos maghintay na lang kayo kung sinong nanalo. Pwedeng balato na lang para pang floor wax. But like what I said, pagdating sa mga problema o mga kailangang abutin, kailangan marami yung talagang apektado. Yun ang magdesisyon. At saka, start thinking of creative ways. Okay. Most of the people will be happy. Okay. Thank you so much, ma'am. You are saying that if Goliath will not go to the mountain will go to Goliath. Okay? And we will make you drink your coffee
we'll switch to the PDEA. Thank you so much, ma'am. Konsyal Ruben Ligorio, imong pangutanan at ka PDEA Chief Jory Rocamora. Please. Pangutanan niya kung ang update sa atong drug problem sa Dipolog o Timok sa Bugan del Norte. Kaya piling naman ang eskwelahan, kung sa mga itong probable mga problema sa bangon, andaw na makahakita kay inyong ginang silbing responsibilidad. Mura na akong mga update sa atong drug problem. Dahil mo baka yun lang po ko kay Haron kuan po nato no kuan nato ang time ba kasi tag time. Question po nako sir no kumusta ang imo ang mga kaso nga gipasangat sa korte unsa may mga probabilities nga dunay mga drug pusher nga na sintidyan gyud aron dili na siya magsamok-samok sa mga kabataan kay kini mga kabataan ato ni protektahan. Then ikaduha pod wala ba yung mga bikil sa inyong mga ipangdakop nga mga ebidensya nang imong ebidensya bas korte basin bag dunay mga nanggiduda nga katong mga drugs nga nangadakpan mga manay mga ebidensya mora po inyong gigamit pod para kunuhay quote unquote no nga bad kay lang inyo ang image silbi sa uban nga wala nakagusto ninyo nga gipang-planting mo na gigamit para planting karon madakpan si Tapulano so we'll give you your due time here at Kapihan sa Dipolog. Okay, sir. Unang-una related sa ato ang Department of Education nga mga accomplishment or mga preparation para sa maabot nga school year. Amo ang gipangandoy nga ang bag-o na pud nga mga opisyalis ato ang probinsya sa ato ang local nga city government mo kanunta mo come out og usa ka mga programa sama sa trainers training para sa mga maestra sa elementary unsaon pag-identify sa mga posible nga mahimong drug addict o na biktima sa mga drug pushers. Do wala mi taho nga wala mi nakuha nga mga or wala sa mga accomplishment kadto mga elementary pupils na involved pero dunay high school so preventive education siguro ang mayong approach dia preventive tapos para ma-inform din ang mga kadtong mga teachers kung saan nila unsay buhaton nila asa i-report unsay buhaton kung dunay nakuha nga droga or marijuana diha sa bag or sa eskwelahan o unsay buhaton nila kung medyo dili ma-predict ang behavior sa usa ka pupil o estudyante. So trainers training nga i-involve nato ang parents. Of course katong mga opisyalis ato ang PTA. Tapos community leaders sa diha dool sa maong tulunghaan. Then siguro dunay papel ang nakita nako nga tungod kay ato ang PDEA atong Philippine Drug Enforcement Agency wala tay panudlanan bahin na sa preventive education though we are very much willing to give out our human resources to augment the program or the movement of the local government units as to unsay lang buhaton sa bahin sa droga. Siguro ang College of Law makakuha taw mga legal minds para to speak before the group tapos yung IBP ato ang tabangan ni siya tapos ang PIA ang media dako kay papel sa pagpalapnag sa ato ang kampanya batok sa droga. So siguro di lang siguro ang pagpangandam nato unsaon nato pag-prepare ang dili i-prevent po nato unsaon nato paglikay ang maong katalagman nga mo tangat niya sa mga kabatanunan sa mo tato mga elementaryong mga pupils. So nagulapod mi sa siyempre ang programa mo sibo pod sumala pod sa palisiya sa local government units. Kay wala man mi panudlanan. So ang maong local government units ang syudad o ang probinsya may dako kayong kaapuhan sa pag-organize niya. We are very much willing to participate. Of course mo spearhead man kay ang mao man ang atong papel ang sa Philippine Drug Enforcement Agency ug ang Dangerous Drugs Board. Okay, thank you so much. Follow-up question, sir? Nato sa PDEA? Okay. Okay. Kini Joel, kini bang kuno sa tanan mura og ang mga katawan o pakay-kahibalo og unsa gyud role sa PDEA o role pud sa police. Can one make an arrest or raid by the police without the PDEA? Ang Philippine National Police gi-deputize sila sa Philippine Drug Enforcement Agency.
tungod kay kulang pa kayo og human resources ang ato ang Philippine Drug Enforcement Agency. Kana napanday na tungod sa usa ka executive order nga gipirmahan adto ni President Gloria Macapagal Arroyo. Ang task force naglangkob sa Philippine National Police ug uban pang mga Department of Education, DILG, ug uban pang mga concerned nga mga agencies. I ask this question kay, we have a high respect now for the PDEA, for the police, when it comes to the campaign against illegal drugs, no? Pero the perception is, mura bitaw, there are sometimes reckless operations nga mugsag wala nakasala para lang maka-record, then they put planting, no? Anong mga planting of evidence bitaw. So this is the perception. Whether you like it or not, morning ang community, mura doon ay gamayng reservation, no? Because of that respect, of that trust, no? The important thing there is the trust. So if you can do something medyo coordinated yun, no? Through you, because I know it's the PDEA really who handles this drug fund, no? Illegal drugs. But sometimes the police may overdo it. You cannot discount the fact that in every locality, naman yun ay mga political differences, no? Then na po na apas-apas, na po yung mga harassment. You cannot do that away. So it should be the PDEA should try to see this should not be, this should not continue. So that the community will have a trust. The moment that the community will have the trust on every enforcing agencies, doon po kayo nga itong account. Because they will cooperate. Short of that, when something happens, they will just put their hands in the kingo. Na bahala ng muda, total, kung pinabot, no? Until such time, it will come to him, no? So, naging nila nga, it's high time tingali nga, those who are concerned, no, should now come out, because I just read the novel of Dan Brown, the darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis. So it's high time tingali nga, we should get involved. Now, if you can get us involved, the DEX can get us involved, no, we'll be very happy. No, we will put our, we can work together. No, muna ang atong pantingali. Okay, Sir Jory, what can you say about it? Tinuod na nga mga pangindahay na to nga dunay mga kahadlok na to nga posibleng maplantingan ang ato ang mga katawhan samot kato mga inosente. Ang ato ang Philippine Drug Enforcement Agency usa sa mga iyang functions ang kaning pag-supervise sa anti-drug operation sa Philippine National Police. Gani ning kamot kay mo reach out mi dito sa Philippine National Police para dunay coordination. Legally, by law, they should have to coordinate with us before ang operation. Pero dunay mga instances nga katong mga post-operation report na yatag na katong mga in flagrante delicto nga sa checkpoint nga nakuha nila nga dili siya plano nga mga operation. Katong duna tay mga issue nga tinuod dunay basihan niya na panahon even panahon sa election kusog kayo kay dunay mga insinuations nga mga text na from our mga kabaro ra po nato nga but I consider them as insinuations kay panahon mong sa eleksyon, isigdaotay. So kami, nani-admit kung si maayo, i-verify. So kinahanglan kag layo kayo kung tanaw nimo ikumpara nimo sa ubang probinsya Sibugay ug ang Zamboanga del Sur, ang norte taas kayo. So unya dili kami nana ka kuan sa ang panudlanan, so naglisod mi. Do i-validate na mo imong i-verify ang maong report so di mi maka-action kayo ditso. Pero kato mga taho na mo amo to siyang gitigom ug ipalabay na mo siya hangtod nga mong i-validate after sa election kay nagtuo ko nga dunay daghang mga tawo tungod aning mga pagsira-sira lang sa mga kontra sa election, and we do not give to that kind of insinuation. Ang atong operation is intelligence based operation, so sumala sa ato ang mga nakalap ato pa siyang i-verify gyapon. Okay, ayaw tabok na po balik ni Ma'am Vicky. Doon na ba yung mga kapulisan po na inyo pong ipanairan kay basin og inyo silang gideputize nga mo makadakop sa mga illegal drug pushers o mga users niya. Sila dahil mismo mga pulis nga deputize anang naang trabaho drug addicts po sila or namaligya ba po sila. Doon na po instances diri sa tuwa nahitabo? Doon na nahitabo gani amo ang gi-revoke dayon ang mao nga deputation order among nadunggan.
Then dunay mga tao sa mo ang informant nga nani ang gihimo nana. So unlawful ang mao nga actuation sa mao nga law enforcer. So among gi-revoke ang mao nga deputation order. Pero internal ato wa na mo siya gi-publicize. Pero panalitan sir, inyong gi-revoke, then wala ninyo gi-publicize. Dayon iya lang gihapon gi-practice ang iyang katong inyong gi-revoke nga authority niya. Then ang mga katawhan wala kahibalo nga inyo dayon gi-revoke, gi-abuse na niya ang iyang na-revoke na nga authority gikan ninyo. Saan may mahitabuan na? Unang-una, masango gyapon sila sa fiscal's office. Kay pangitaan mo sa certificate of coordination. Ang katong mga dili sila cooperate kung di sila deputized by the PDEA. So kabalo ang mga chief of police nga they should have to be have that authority from the Philippine Drug Enforcement Agency. Okay, yes sir. Observation natin. Ganito ang overlapping of jurisdiction. PDEA sa drug ko, dahil usay mo sunod ang police. Nakaibulot ka sa Amerika, if you are caught violating traffic in when the police will accost you, they will not ask whether you are immigrant or what. Ang ilang violation na yun. Because as far as immigration is concerned, that is the concern of the immigration officer. Pero sa ato, pag madakpan ka, tanang question pumunta na. No? So muna yung nakasulod na ang overlapping of jurisdiction, overlapping of positions. Well, I think that is the thing that sometimes the Philippines is called gates of hell because of this overlapping of jurisdiction. So probably, even on the local level, you could probably come up with a agreement. It should be through you when it comes as illegal drugs is concerned. Ang police is only to assist with you, but not as the principal actor because you are the principal actor. How about that, sir? Tinood na. Pero ang balaod man god sa Republic Act 9165, nag-ila man god sa Philippine National Police sa ila gyapong gahom function nila, authority na mag-operate gyapon bisag unsa nga krimen, apel ang droga. Pero dunay kon dito sa implementing rules and regulations nga they should have to report. Pagkauman lang ma-confiscate, madakpan, i-report sa MOA. If not, pre-operation report ang buhaton nila sa MOA. So limited may dito. Yan gawas pa, doon ay executive order nga nag-designate o nag-deputize sa Philippine National Police aron nimo sa task force samtang ang kaakuhan sa PDEA di pa gyud nga ka preparado. Okay, pangutana gikan ni Konsehal Ruben Ligorio. Di ba buta na doon may comment sa akong kumpanyero. Pareha mo nga abogado. Mga bugarta, civil, criminal, tanan kung aso petition sa kuan administrative. Mulay rituals mga abogado sa Pilipinas, jack of all trades. Pareha pa sa police sa dire nga malakpan kag traffic, pagtanaong kag unsa imong kuan well, di na to mapugos, di na to ma-blame tingali, no? Ang mga police kay kuan man kana ang wala man kag specialized dire nga sila gyud madakop. Gani kani mga police gigipatize man ninyo. Di ako putana. Palitan ko sibilyan ang makadakop. Kuan yun, diagod sa atubangan niya. Dayon, kandi arrest that person, invoking the citizen's arrest, o makahimo magaling, masama nilang buhaton na o pwede magaling maka-arrest sila. Pero nag-example, panalitan sa kabalay, parte. Ingon ako panalitan, yun akong anak. Dayon naliha sila dayon nakita na kong nag-position kana ay make arrest on this person including my son panalitan dayon usa may buhaton kana og maka-exercise magaling og citizen's arrest in this particular case kaning drug cases. Doon na mga pangitabuan na ang barangay captain, barangay councilors naka-confiscate sila sa ilahang nisakpan dito sa barangay. Ang proseso na mo diha nga pag nato i-report nila sa MOA para sa inventory. Inventory ito na mo. Siyempre, kuha na mo siya og affidavit. Ang katong to, ang bilang usa ka witness siya nga siya ay naka-confiscate. So, kami ang mag-file sa kaso pero doon ay kuha na mo siyang witness. Ang katong to ang naka-confiscate. That answers the question, I think, kumpare.
na sometimes na ay mga pulis nga mo panakop og drugs. Namihimon sila ana, even without the pressure of the police, pa mo report sila sa PDEA. Limited mo gud ato dire no. Kamo pila magabuk dire pre sa adjure dire sa ato nag-operate. Ang accredited gud nga PDEA agents. Ang mga organic na to PDEA agents walo ra gyud mi tibok probinsya. That's the reason why. So tingali na minaw to ang mga kapulisan sa mga sa mga lungsod no. I think mo na lang buhato na to. You are not precluded from exercising your power to arrest a person committing a crime in your presence. Kung mahimo magaling, pero ang inyong gingon nga, kinahanglan mo report sila diha-diha sa inyo para nga mabuhatan og inventory ang maong pagdakop. Kay ako nang gi-respond kay namo ko mga pulis, inangutan na ako, no? Dito ko sa Liloy, inangutan na sila nga, ay mo dagan dire diyon. Di mo ko may diputay sa kuhan sa PDEA. Dayon sa ako na muli nga, namo ko reklamo gud nga magkana kayo mag-control dito na ako po, although I'm a lawyer, pero wako kayo ka basa sa inyong kuan. Special mo gani. Wako kay memorize unsay mga procedure. So I'm raising this to clear no and to show to the people, sa mga police nga you are not precluded from doing so. Pero muna yung procedure. Report and then immediately diya dayon. Aron mabuhatan og inventory. Sulod sa 36 ka oras ilang report sa MOA kung kana post-operation report. Pero kung pre-operation report, bisa usa ka minuto o usa ka segundo basta before. So ang nahitabo karon ang sa field, ang pulis gyapon wala gyapon sa makuha sa mao nga gahom. Pero they are required to report para makita na mo, ma-monitor na mo kung pila ka sachet, pila ka gramo o pila ka tawo ang nadakpan o kisa tong mga tawhana. So, ang moro gyud na mong ma-monitor na mo sila. Pero as to kung i-validate na mo katong ilang pagdakop, wala mi ato ilahan naman tong katungod. Okay, thank you so much. Pautana, yes. Yes, sir. Attorney Barinaga. It is very lamentable nga walo ra gyud sila ni Joel, no? Pero, you know, sometimes number does not really matter. Always remember the 300 Spartans fighting against the multitude, no? You can do it. Thank you so much. Mutabok na po ta diri ni Ma'am Vicky with your permission, Sir Jory. Pautana gikan ni Edgar Saranda, go ahead. Thank you very much, Vitali ko ni Ma'am Perez. Ma'am, good morning again. K-12 is now in full implementation starting this school year, no? Then we've learned there's a massive hiring of teachers, more like 61,000 out of 100,000 kinahanglan. Then, along with this, nitaas ang mga tuition fees sa mga private schools. They are now crossing over the fence to public schools from private. Even teachers are now transferring to how really we are, ma'am, sa full implementation sa K-12 with this scenario sa pagkakaroon. Backride si Attorney Barinaga, ma'am. Let's have it very specific, no? Para makuha ni ma'am, no? In the first place, there is a influx of students going to the public school. Welcome to the Jose Rizal Memorial State University. We will welcome you. Especially the College of Law. No problem with that. Ako kapril nga. Specific lang, ma'am. No? Specific lang. Since you are implementing the K+12, no? So how many teachers are needed for that in the Polog? Briefly lang, ma'am. How many? No, not that is overall, diba? For the Polog City lang. Actually, I do not have my data here kasi hindi ko naman So more or less, ma'am, more or less. We had additional 40 plus for high school, and actually sa elementary, actually we don't really need all that much. So it's only high school. Sa high so school more or lang less ang 40. Something like that. Are these all available now, ma'am? 40? Actually, we have already 41 yung... Ang hiring namin started March 15. Oh, so they're already Actually, hired. we already hired before that. Kaya lang yung actual na first day nila is, alam niyo naman sa election So, fund. meaning there is no problem May anymore 15. as far as teachers are Ang concerned. problema namin ganito, sa dami ng items na available, ang applicant sa high school ang problema. Because in high school, it's by major. Okay? Kulang kami ng aplikante sa MAPE,
sa ARPAN, Filipino. Okay. Okay. Kaya dumating Okay, na kami, okay. meron kaming ranking, no? Kahit yung wala na sa ranking na qualify ng 50 up, dumating na kami sa X. Yes, ma'am. Dahil walang major meron pa kaming, I think, about 3 na bakante pa, hindi pa namin ma-fill up kasi walang appropriate Okay, ma'am. major. Okay, that's all right. But have the DEX anticipated this? Since the needs of the high Implementation of school, K+12. before they have implemented years ago, they should have already informed the private schools and other students that they should major now in high school so that we can cope up with this. Has the DEC anticipated on this? Just yes or no? There will be another question. I am not aware na meron silang Okay. kwan as to the need kasi it emanates from the divisions. Yes, ma'am. Okay. Kasi yung applicants hanggang sa divisions lang. Ito rin, actually, the DepEd is coordinating with the CHED, all right? They are in close coordination with the CHED, with the TESDA, for the appropriate, not only for the teachers, but what will happen in the next few years. So we're taking it 1 year at a time. We're planning it 1 year Okay. at a We don't time. blame you, ma'am. We don't blame you. We blame up. No, we blame the DEC up. Higher No? up. That's always my proposition. Okay. Second. May I Are you also- not in need of classrooms? How many classrooms will you need by implementing this K+12? Actually, that is already addressed kasi yung grade No, 11. in the Polog. In the Polog? Do you have enough Wala pa classrooms naman for that? kasi wala pang grade 11. So Up to the high far, school. right now, we are only on grade 8. Okay. Wala So pang grade do 11. you need a classroom for that? We will be needing classroom for grade many more 11 or and 12, but not yet. That will be, we're still on grade 8 as of now. May grade 9, 10. In 3 years, yung 11 kailangan. That is being talked about in the higher level kasi they are coordinating even with private schools. Kasi kung pumasok na yung 11, wala nang papasok ng college. So, gagamitin mo na yung mga classroom siguro ng QAP, including the instructors ng mga college. They will be allowed to teach the grade 11. Okay. Last question, Dit. Yes. Okay. Even on the 6 years in elementary and 4 years in high school, there is a statistics that out of 100 pupils entering elementary, only around 40 will graduate. Yes. Grade 6. And the 40 will go to high school. It's only around how many? 20 or about 15? And then out of the 15 going to college, it's good if there will be 3 or 5. What is the reason? Poverty. The parents could hardly afford. Now, you add more years, what will happen? Are you not punishing the poor parents in going to school by adding more years in their school? And then secondly, what is the purpose? According to the World Bank, according to other international organization, according to our DEX up there, not you, they said, so that will become very competitive in labor force. But what are you producing? Unskilled laborers. So what will happen? We will have an overflux of unskilled laborers only to be exploited. So that's what will happen. Okay. As far as poverty is concerned, ma'am. Okay, actually, that is what K-12 is addressing. Okay? Kung ang reklamo ng parents ganito, magdadagdag pa ng taon sa high school, dagdag gastos. Ganito, may pag-uusap na ang DepEd at saka CHED na pagsabi nga nila, pag implemented na ang K-12, yung college naman will be shorter in years. Kasi actually, your first year and second year college is only what they have supposed to have learned in high school but did not. So kahit nga ang engineering, they are looking towards shortening the college. And the additional 2 years in high school is free. So that is less expense for college. Isa pa, merong different tracks yan. Merong science, math, okay, engineering, merong para sa TechVoc. And actually ganito, after graduation in
grade 12, they will already be 18 years old. That means they are legally allowed to be employed. Kaya nga, maraming mga naabuso dito, mga college, high school graduate, nagtatrabaho na, but they're not legally employed and they're exploited. Pwede silang bayaran ng kaunti lang. Anyway, wala ka naman dun sa hindi ka naman aanuhin wala naman tayong employer-employee relationship, wala kang benefits, walang ganun lang. Now, these children will now be protected when they're 18 years old because the industry will now be required, kasi they're 18 years old, to be really employ this legally. Yun, isa yun. And yung track din ng TechVoc, para sa tutu plan ito noon, kaya lang 11 and 12. Those who will not be going to the science and math and engineering track, matuturuan muna, i-strengthen ang TechVoc. Such that when they graduate, they will already have the national competency, ang tinatawag na certification, NC1, NC2, that already qualifies them to be employed. Okay? Even the teachers are required sa TechVoc, are required now to have National Certification Competencies. National Competency Certification ng TESDA. Okay? So, ayun, different tracks. And with the K-12, we are strengthening the guidance and counseling portion. And one of that is the career guidance. Ang problema natin ngayon sa hiring, I will just give an example, bakit problema natin ang hiring sa high school? Hindi naman kulang ang aplikante. Ang kulang ang aplikante sa appropriate major. Nasa A pa kami, mayroong nagreklamo na aplikante. Bakit siya nasa registry D, mababa na ang rank niya? Bakit siya na-hire? Ako nasa registry A pa. Anong major mo? Ang tanong namin. English. Isang katutak yung English Pero yung ibang majors, hindi nila kinuha. Hindi naman kailangan masyado yung English. Kaya ang problema nga, sa career guidance, ngayon yaman amin tinututukan so that there will be less mismatch of job, yung opportunities at saka yung graduates. So, isa pa, na-mention ninyo yung international standings natin, pero meron ho tayo kasing international agreements. Sa Southeast Asia, after 2 years, signatory ho ang Pilipinas dito, ang mga graduates ng ibang bansa pwede nang ma-employ sa Pilipinas. Hindi pa nga ho tayo tapos ng K-12. Sila tapos na. So, ang kanilang qualification will be much higher than our graduates. So, we are disadvantaged. That's 1. 2, ang graduates natin, kahit engineer, kahit doktor, kahit because of the Washington and the Bologna Accord, pag nandun sila sa sa labas, hindi sila ma-employ as doctors or engineers because their basic education is only 10 years and those international agreements require 12 years. Okay? So talagang kawawa naman ho yung mga graduate natin. We are magagaling ang Pinoy, but because of our educational system, they are, yung current natin na 10 years lang, na disadvantage sila. So the answer here is the K-12. Okay, thank you so much, ma'am, for your lengthy discussion, explanation, no? So that answers the question of Attorney Rosilier Matoy Barinaga. We will go now to Kunsihal Ruben Ligorio for his question. Go ahead, sir. I remember sa una god, nilawin sa school, primero po, dugay ko kasunod sa eskwelahan, sabi sa mulong kay sumbago ko sa classmate, gamay ko sa kilobe na. Pagkadagan to, pagkadagan ko sa eskwelahan. Bullying. So, it happens yapon karon sa atong eskwelahan. So, sa may inyong, because ramo ko ko'y apo-apo sa una nga, dugay na ka-eskwela kay, mula kay mahalo kagay sa mga estudyante mo dagko. Dayon, another na, napoy mga maestra nga, bag-upay mo pa yung mga dili-tagaliha, mga pupil, wala o, ilabang sikasikahan, ilang ilang treatment, hadlok ang mga bata. Nakakaya kung basket, apit ka na ko'y kihan sa gani kayo, tagaliha na po, silingan na mula mong maestra, gestor, no? Sabihin niyo, Miss Yorani, how
how will you solve this problem? Ilabi mo mga maestra, mga saputon. Yan ka lang mga estudyante ron, para mo sensitibo mo kayo, ng mga pupils. Unsa may imong mission, unsa may imong remedy ka aning i-adapt mo. Actually, meron ho kaming kwan dyan. Ang una namin is, it's part of the DepEd uniform to wear a smile. Pag hindi ka nakangiti, hindi ka naka-uniforme. Paano yung ngiting aso? Pero, kung lang mo naman namin yun. Pero we expect that because we want the children to come to school. Sabi ko nga sa kanila, nasa sa inyo yan. At ang inaano ko sa kanila is this. Ang pantakot ko sa kanila is this. It will lead to your attainment of the objectives. Because if you don't attain the objectives, you will not get the 35,000 PBB, the performance bonus. Okay? At ang aming mga objectives, yung aming mga targets, hindi nakasalalay sa division office, nakasalalay doon sa mga eskwelahan. So kung wala silang gagawin sa eskwelahan, wala kaming magagawa. So it's really the teacher. Kaya nga ho, tinututukan namin yan na, yun na nga, kahit the first day of school, greet the children with a smile. Good morning. Hello. Welcome back. And, we are also, we are going to go on a series of trainings also for the teacher. Para hindi na sila masyadong saputon. But we do have policies for anti-bullying. We have it in our policies, we have it in our plan. We are determined to really implement those. At yun na nga sinasabi namin, as much as possible, yun din ako sa principal identify these teachers, see how they can be helped. Because kami sa division office, we don't see the teachers. It's the principal. And one thing that is really working for me is that my cell phone number is a hotline. Okay. Because anyone can text me, and then I will ask somebody to please validate, follow through. Okay. That's a good idea. Okay. Yes, sir. Last question because we have 14 minutes to go. And then, last question para ni Secretary. We will invite you once again. Sometimes you just make an observation para ato mga listeners would they get something out of our kapihan. You mentioned two. One is that teachers should always smile. That is good if they have good teeth. Supposing they have defective teeth, di po na sila mo smile. Now, has the deaf considered that? I mean, these are very practical bitaw, no? Usay makaingon ka nga, gerbusuhan na, di mong gani mong katawa. Usay pagkatawa nga pangagbangkod, no? I mean, these are happening, no? So, kita, we have to have empirical studies and everything that we should do. It's not a matter of telling you do that, di ba? We should know whether he can do it or not. Why? Because there might be something on him that he cannot do it, no? Di ba? O, second, kanang maestra bitaw ko sa'yo sa puto, then dali mo kuang saba, no? We should always consider that our teaching now is that for our children to be articulate. They should know how to answer back politely. Diba? Sa una kita, we remember that. Pag doon ay bisita ang atong gidikanan, tuwata sa suok. Dili ta pagkalaw-lakaon. Kay bad manners, diba? Karon, your children should be there. You talk about things which are not, aron ang mga bata, dili maulaw. That's why we have the so-called kaning sa daycare, or that is socialization. And then you have a teacher, nga ang estudyante mutubag-tubag kasabaan kay kano magtubag-tubag, you should encourage that, di ba? Okay, I hope that this should be inputted ba, no? These are very elementary, but sometimes we forget it because but these are very important things which we always teach, no? Di ba? Yes, so that Filipino matog abroad, dili magduko-duko, di kay kasabaan ng patiran, self-confidence. Okay, we cannot articulate. We are suppressed of our expression. This is against us, di ba? So it's high time that the deaf should be the one who should father this, in order that our children, future generation, should be brave enough, no? As a Filipino, dili magduko-duko. Actually, yan ang kwa namin sa mga teachers ngayon when we observe is the degree of engagement of the pupils, the learners inside the classroom. Kaya nga hindi na namin tinatawag na chalk allowance yung aming kwan sa mga teachers.
ang tawag namin dun is instructional materials allowance. In fact, I discourage the teachers from the chalk and talk. You should only talk at the maximum of 15 minutes. Let the talking be that of the learners for the rest of the time. Active You are participation. only guiding them. Okay? Get it out of them. Hindi yung you talk down to them and they will listen and they do. Actually, listening, mga 10% lang ang retention. They should be the ones doing it. So, we have even a form for walk-through observation. Pag ang principal dumadaan sa kwarto, not necessarily papasok, we'll take note, may checklist, the degree of engagement of the learners. Okay. So, pagkatapos nung pag nag-meeting sila, mariremind ang teachers, this is what you're doing. So, I do not like chalk and talk. Please, no more chalk and talk. Okay, thank you so much, ma'am. Limited atong time. Kudyal, ligo lang sa imong utana diri. Before we wind up, no? Usa sa mga namliunog nga mga agenda, no? Mga plano sa mga kandidato, mga mayor, nga mula sila. Please hold the line. Please hold the line. Please hold the line. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Commission. Kapihan sa Dipolog, the original, since 1980. Kapihan sa Dipolog, the original, since 1980. Kapihan sa Dipolog, the original, since 1980. Gina ilang yung panghambog nga eradicate ang droga sa ilang lungsod. Ilibid ang palingar, unsa makain yung baton, Tinood na gyud siya nga mga observation nato. Usa sa mga gipanghambog kay nila kanini ang pagbatok sa ginadiling droga. Pero personally, wala ko nakita. I just mahadlo ko nga mahimo kong subjective sa akong observation. Pero gawa sa Dipolog City o gawa sa Dapitan City, ang ubang mga munisipyo dili nga nakainit kayo. Gani ang mga chief of police o mga police, wala sila resources. Nagkuan sila nagreklamo sa mga nga duna ba economy mga financial resources nga para test buy o para kanini ang sa drug operation kay nagkuan gyud sila, naglisod gyud sila. So dunay mga not necessary sa to ang probinsya, dunay mga pipilang nga mga COP nga mo resource atong mga illegal nga mga game numbers para lang to support sa droga. Murabag ba something like that. Pero reality na siya. Ang sa pagpaningil dili mo himuan niya na ay murabag kwad pero usa na sa mga commitment nila pero sa paghingabot na ang eleksyon ang kamatuoran daghang kay politiko dili mo suporta sa droga o dili mo lutang sa ilang pangalan. Nga naman mahadlok sila nga ang clan nga madakpan dili na mabuto sila ha. So munay limitasyon, limitasyon sa mga politiko. Okay, thank you so much. It's a sad reality. Final question ngadto kang Dr. Vicky Perez. Promotion items for sale. Is it still practiced in your division? Ito nga ang biro ko doon sa opisina. Sa dami ng sinasign kong mga appointment, sabi ko, bakit magkano ba daw kako yung mga kwan noon? 150,000 daw. Binilang ko, ang dami-dami. Wow! Sabi ko, kung totoo yun, parang nanalo na ako ng Mega Lotto. Bakit ang poor ko pa rin hanggang ngayon? Hindi, wala ho talaga. Para biro, wala akong tinatanggap na kahit ano. And I've told the field, because I'm the one signing, hindi naman sila kahit anong kuwan, wala ho akong tinatanggap na dyan. Pero ba nag-offer? Wala ho, dahil alam naman nilang kuwan.
How about politicians, ma'am, excuse me. How about politicians recommending qualified applicants na malesen ang privilege sa ordinary people who are also qualified for the position? Meron namang mga recommendations. The thing is, we are bound by the policies that we have. So, kung nandun lang talaga sa RQAA, medyo okay naman. Tinitingnan ko naman yung pag meron pa sa RQAA, nandun sabi, sorry, hindi pwede. Politicians should recommend. Anyway, they can always recommend. I have the final say. Thank you so much, ma'am. Dapat na to decision is yours. Dapat na to na masayran. Noon mga kayo wala yung mga recommendation ikan sa mga politiko, di ba? So, it's what you know, not whom you know, ang imong i-practice. Okay, thank you so much. Wala na tayong panahon sa itong kapihan sa Dipolog. So, sami pa kayo ang discussions na to, but we will do it again later, no? In the coming weeks, no? Sa ato ang kapihan sa Dipolog. Ato ang pangayuan na lang of parting statements. Ang ato mga bisita, magsugod kita diri sa ato ang PDEA Chief sa Zamboanga del Norte, Jury Rocamora. Good, sir, your parting statement. Sa gihapon atong hagis ato ang katilingbanon nga ato ning batukan ang ginagaling droga. Mga matutudlo, mga community leaders, mga ginikanan ato ni siyang tabangan kay dili lang kini trabaho sa PDEA kundi trabaho kini sa tibok katawhan. Salamat. Okay, thank you. The last time you were here, akong minumduman, nanawagan makas mga drug pushers o mga drug users. Karon na tuloy na, wala na siya panawagan. Mana siya panawag, surrender na kway. Okay, atong parting statement, gikan sa ito ang City Schools Division Superintendent Dr. Vicky Perez, ma'am. Okay, panawagan lang sa lahat ng mga mag-aaral. Kadang tinagalog ko na naman, mahirap ng Bisaya. Pumasok na kayo bukas. Please, 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 please. Bukas na bukas. Walang maglilinis. Ang sinabi ko, pagdating ng first day, first period, walang maglilinis, walang dapat malinis na ang klase. Klase na kaagad. The first period of the first day is already the formal class. Wala na. So yun, please come to school. You're going to miss a lot. Okay, thank you so much, Dr. Vicky Perez. Iyang panawagan ngadto sa mga bata nga upasok na umapuhon sa first day of school. Katong mga bata nga maghila, kuyog sa nanay, apil ang nanay pagpasok pag-eskwela ug mapuhon. Kay di man na kalikaya na may mga bata nga maghila. Okay, so wala na tayong panahon from the panel. Salamat kayo sa tumisita, labi kang jury. I think jury na gulang ang mga mayor, kayo naman ang saad. Awa may problema sa funding na, kaya naman sa kwarta. Di pala naman handog ang mga mayor, kaya naman sila may manakop, kaya ang mga pulis naman. Hindi man pulimingon sila na sila kapadakop. I think that is very important sa ato karon pagbatok ng mga droga. Di lamang si Pulog, das mga kansuran karon, ni kasi visible yun. I think kang Vicky Usab, salamat si Mupari Bek, no? And then, wala na yung mga buli-buli. Sa hapit kong nakita ka-away last year. Okay, wala na ibuliin. From the panel, another one. Attorney Barinaga, please. Salamat, Edith. Dito, dako kayo pasalamat na to atong mga resource persons, no, si Biga, itong Division City Superintendent, juries, no, sa PDEA, because it's just very competent, and whatever we have said here might be also taken into consideration by them, no? O wako ka congratulate sa akong kumpare ni Ben, no? Pag-ingo nila, makadaw po magyapon si Ben Ligorio pagkakonsyal. I said, he will surely win because you can put a good man down. Okay, order. Order. Congratulations, Mando, kang Mando Ligorio, Raquel, okay, Attorney Paul. Ang nino, hindi ko siya Ruben Ligorio. Okay, from PIA, Pons, Rada, please. Okay, dahil naman ito, katong pagpasalamat sa atong bisita karong buntaga si Ma'am Victoria Perez o sa atong PDEA Chief sa province sa ilang paghatag o sa papagpahinungdon sa PDEA, sa side sa PDEA nga ang atong mga estudyante pagtuon mula si kasuhon dili nang unsay mga influensya para mo ma-divert ang inyong attention. O kang Ma'am Perez, well said, ang iyang mga gipamahayag o iyang sa makosa pa iyang giklaro nga wala na nang ipamaligyang items diha sa division nga nakamansa sa integridad sa DepEd. O galing sa itong nasugig pa man may buntag. Thank you so much, Pons.
Portugal, tangan pa na hamburger ni Edgar sa iyang lingkuranan, isip manager sa PIA. Absent rin ito ang panelist na si board member-elect Ronilio Boili. Ito siyang farm, nalimot to siya. Next time na siya na-adire. O dili malimot. Si Edgar Soranda, Gary, you have anything to say kay wind up ka? Yes, of course. Thank you very much sa atong mga guests. Kangalang, og happy Sunday sa tanan nato ng mga tuners sa RMN Dipolog o sa atong live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Again, happy Sunday sa tanan nato mga sukit ipaginaw sa kapihan. Okay, thank you so much, Paul James. Wala na ka? Napakay, dali, announcement. Sige, go. Okay, alam karang alumni sa Solomon National High School ato ang post-meeting karon hapon kaya para sa preparation sa opening sa klase ugma tanang alumni, and also salamat sa mga donors sa atong last alumni homecoming to Solomon National High School sa Red Cross sa Leader ug Dugo. Salamat kayo, till next time na pod. This blessed happy birthday to sa akong idol si Antonio Alrico Miranda, kung sa ulang siya ang taon sa June 30. O sa akong kumpare, Way Pagluban, Lando Bayron. Happy birthday, kagabi. Ang iyang birthday. Ano nang invitation ako, karon man. Basig extreme. Ako sa kagabi. Basig extreme. Oh, good morning ato kang Erlinda Realisa Nuna ato provincial librarian. Kani kauban hapon, harapat. Ako rin. Okay, kauban. Giyay yung i-accept yun nga kuripot siya. Okay. And happy 50th golden wedding anniversary ngadto kang Mr. and Mrs. Wilfredo Gia Takuhan o Grineria Quarisma Takuhan. Greetings coming from sons and daughters, no? Labi na si Maria Pilita Takuhan sa City Engineering Office. Ang ilaang renewal of vows karong alas 2 sa hapon dito St. John Newman, officiating priest si Monsignor Jose Manggiran. Ang reception mo follow dito sa Valdea Gardens alas 3 sa hapon. Ang iyang host, yours truly. Ang ina po, papas sa pulis kaya lang kang judge o sa Trina, Wilfredo sa Trina o kung Ma'am Alicia sa Trina nga misaulog sila ika-50 matingali nga, 50th anniversary silang wedding anniversary. Wa ko kaadto, wa ko kaabot, igikan ko sa amo, lugar ko si Kasong problema. Belated happy wedding anniversary judge o kang Ma'am Alicia. Congratulations. Last na jud. Ato ang pasiuna nga pag-congratulate sa atong province of Zamboanga del Norte nga magsaulog sa, nalimot man ko ikapila to, basta araw ng Zamboanga del Norte karong June 6, 2013, no? I just forgot kung ikapila na to nga founding anniversary sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte kay og wala himugso ato ang probinsya sa Zamboanga del Norte. Wala tay konsehal, wala tay congressman, wala tay mayor, wala tay superintendent, wala tay PDEA chief, wala po tay media. Okay? So, thank you so much and muna na ato ang kuan og advance happy birthday sa kong hermano si Emmanuel June 6 po siya dito sa lungsod sa siya. Mga taga-on, inyo ha? Para ang pahinte. Suggest na ako nga katong mga celebrate og birthdays ibutang sa Facebook. Kay ato mo gyud hibalan kay ako every morning muna kong gibuhat tay program sa Facebook. Mahilig ka sa Facebook. Updated. High-tech na namin. Updated. 2016 na po na. Okay, wala na gintay panahon. Mas as we would like to hold on to our time. Kasabaan na panitak o didani putla na inya tag pinakalit. Magpasalamat kita sa ato ang bisita, PDEA Chief, sa mga del Norte, Jory Rocamora, kang Dr. Vicky Perez, ato ang Dipolog City Schools Division Superintendent. Salamat sa itong mga panelists. Consiel Ruben Ligorio sa Dipolog, si former Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga na kayoring-yoring, Fons Roda sa Philippine Information Agency, Edgar Soronda, Paul James Hukulan, Tax Ilumba, Danilo dito sa istasyon, sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte, atong station manager, kini si Edith sa ito mong inyong regular anchor and host, Mingon Cadinio, happy Sunday, God bless us all. Studio, take it away. Sa makausapa, inyong nabati ang tulumanon. Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat sa inyong pagpatalingho. Hangtod sa sunod Domingo pohon. Maayong buntag.